Happy Tuesday mga higalag, mga kaigsuunan mula sa bulwagang tahanan. Ang ato ang pag-Sebia ato adayon basahon ato ang K-Tix karon no, sa atong devotional. May 19 kita, Revelation 22 verse 2. Ang nagkanayon dire on either side of the river was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nation. Maka na ito ang K-Tix, ito ang lundungan sa itong devotional no, o lesson sa Tuesday atong pagatunan. Introduction, long start na dayong kita. I-pull down yung mga status bar, makita ato ang pizza. Tuesday, May 19. So holiday kita karon no. Sa ato ang May 19, ato ang i-emphasize on niya ang ato ang holiday. Sa ato ang holiday history nga portion. So, lingiya inyong mga gabitay diha nga mga kalendaryo. Makita atong petsa diri May 19. So second to the last kini nga Tuesday nga semana sa ato ang Mayo karon. Ug mao kini ang ato ang Tuesday sa ato ang Mayo. Ang May 5, May 12, May 19, May 26. So ang next kibali nato nga Tuesday ang May 26 no. So diri kita sa ato ang holiday history na to nga portion. I-open yung mga Google Calendar, walay nakasulat diri ano. Nabutang lang diri nga Tuesday, May 19. Pero diri kita sa ato ang Gemini. Atong gipangutan na kung unsa ang May 19 event sa ato ang dakbayan. Ug mao kini iyang gitubag diri And May 19 mark the culmination of the Balangay Festival. Amo day nang sa ilang event nga na closing siya nga portion no, kay diri po day magtapos ang culmination no sa Balangay Festival. May 19, kundi siya continuation kay gigamit man nga word nga culmination no. So mo to nga didto pa sa April pa to, April 29, April 30 ga sugod na ang balangay dito no. So culmination na siya pag-abot sa ato ang May 19, Butuan City's premier annual cultural and religious celebration that honors historic Balangay Boats. O kanto ng Balangay Boats sa manang Balangay Festival no, dili siya sa charter. O sa Balangay di ay na siya nga katong boat no nga historic. The day is officially recognized as a special non-working holiday in the city. It's typically celebrated with massive street dancing, floats, parades, and evening closing program featuring concert and event. O mao kuno na ano. Og ang proclamation diri nakakakuha man gid sila proclamation no.
nga non-working holidays. Ang ato ang May 19. So kana no kay tan-aw pa nato dito sa ato ang balatang sosyal. Lago kita sa ato ang bantay panahon lokal, national, international, hurricane Eastern update kung nabagyoy klaro-klaro nga ulan karon. Wala man gihapoy klaro. Another rain expected this afternoon 4 PM kuno. Na kuno ulan 4 PM sa mani 20% ra man more manag tagad-tagan. So atong high nga temperature karon 32 degrees Celsius temperature ug ang lowest 26 degrees Celsius temperature. Kaulapan nato cloudy. So mao din atong temperature karon. Og sa alas 10, alas 11, 31 degrees Celsius temperature ang atong high. Dito sa alas 12 alauna, ang 32 degrees Celsius temperature. Pagabot sa alas 2 alas 3, 31 degrees Celsius temperature. Og sa alas 4, na kunoy saan sa ulan diha perting hinayar pod 20%. Sa alas 5 na kunoy 30%, no? So atong temperature sa alas 4 alas 5 29 degrees Celsius, no? O sa alas 6 alas 7 28 degrees Celsius temperature, na chance kung ulan nga 20% lang pod. Tapos atong alas 8 alas 9 alas 10, oh i-suggest ko na ako gihapon sa ulan diha nga 20 30 20. So update na to na og pusgan ba na niyang porsyento unya kung anay ulan, no? Pero kung di na kaulan, napildi ginang iyang mga percentage siya, no? So sa ato agi hapon nga alas 11 gabi 27 degrees Celsius temperature. Hantod sa alas 12 sa gabi nato, no? Og ato ang lowest ka temperature, high hours siya gikan sa bakas nga mga kadlawon sa alauna AM. Anya alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, abot sa alas 6, no? So mao ka na ang ato ang temperature of precipitation nato nga updates. Ang precipitation diri wala may mapuno diri, no? Wala na puno diri ang precipitation, ambot ani. Nabagid na siya, no? Today 0.4 millimeters kuno ang ulan. So wind situation kita mga kampanyon, henay ra pud ato ang wind 6 km per hour, maning dagan 33 size. O dito ko na sa alas 12 alauna atong size, no? O ya hinay na dayon pagabot sa alas 2 5 5 3 5 5 5 3 5 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 oy 5 na size sa alas 7 ugma. O nya balik sa 5 pagabot sa alas 9. Lago kita sa atong aki weather para sa atong pagtanaw sa ato ang heat index, sa ato ang sunset og sunrise, rise og sunset, no? So ato ang temperature karon 34 degrees Celsius kuno ang high, most cloudy and humid. An afternoon thunderstorm in part of the area. Una ko thunderstorm sa part of the area. Ug ang
Tonight na to ka partly cloudy and humid. So mag-Ariel pale shade kita karon sa 35 degrees Celsius ug ato ang heat index karon 36 degrees Celsius na ining ato ang Balangay Festival, no? Nga closing culmination sa Balangay Festival. Aduna ka heat index nga 36 degrees Celsius temperature. Og ang wind nato sa south-southwest 9 km per hour, wind gust nato 22 km per hour per ang ato ang hangin. So naunsa man niya ato ang 10-day report diri minus mo ng 50-50 gihapon niya. Ambot ning 70, no? Nagiganay 80, oh. Ito 7 sa Sabado. So maga-duty atong adlaw 12 hours and 33 minutes. Same ra man gyapon niyang sunrise 5:18 AM ug ang sunset 5:51 PM. So ato ang mon waxing crescent siya, no? Kay pa forma na siya sa half na pod. Anya mo rise atong mon 7:26 AM. Og mo sit, iwa man nag 7 mo sit dito man sa 8:37 PM. So ato inyong alarm clock, no? Kay 7:26 AM og 8:37 PM. O isit ninyong alarm clock, no? Nisave siya gaina ni rise ang ato ang moonrise, no? 7:36 AM kanon ni rise. Buntag din nagatrabaho ni. Tapos moonset na to sa 8:37 ang moonset na to sa PM, no? Di na kasi magpagabi so ito na siyang i-save. So ato ang air pair og dust and thunder extreme. So kana ang ato ang bantay panahon sa ato ang lokal, no? O pilato ang kabalanan, dugangan pa nato ang galaw sa atong kabalanan sa ato ang transit. Sa ato ang sun and moon direction and the compass and the distance and the constellation. Agwan Pes and the aided. So ato ang unahon ato ang Monpes, no? Ato ang the moon. So direction above the horizon pa saka na ba ni ato ang moon, no? So mo transit siya unya 14:02. Ni-rise gana 7:26 ug mo set 20:37 ay pareha o ato ang the mundo sa iyahang location sa east north is doon sa constellation nga Taurus, the Toro constellation kon the bull ato distance 162.5 kay pa layo man ang ato ang mono. So ang Monpes na to waxing crescent, nag-after na siya sa ato ang new moon, no? Ang waxing crescent sa edad
nga 2.49. O sugod-sugod pa man gihapon iyang pag irog sa iyang bulan, no? So tanaw na to ato ang new bill. Ano ba new bill? Murag wala pa man pud ka email lagi ang ato ang water bill. O tanaw na to ning water bill. Ano ba? Dako na po ni kayo karon ato ang water bill. Wala pa gid ay kay pa man siya ng email. Wala pa siya nakabil. On man pod, holiday man pod, no? Laka na may kuan lagi basig mo na ning email ni. Daily. Holiday advisory di ay we are closed on May 9, 10, 2026 special non-working day. And sa ito about one, mauday na iyang kuan. Naraba sila hiring, we are hiring ko, no? Sabalang kita sa ato galaw sa atong pabulaanan, no? Dili kita sa ato transit sa ato ang dasan. So mo transit ato ang dasan 11:34 o ni-rise ka na 5:17 masait sa 17:50 kon sa alas 5:50. So ato ang dasan doon sa cancellation nga Taurus lang yapon da bull cancellation, no? At the distance 151,335,460.5, no? Ang ato ang dasan paspas kay ang lihok sa iyang adlaw, no? So mao ka na ang galaw sa ato ang kabalanan. Malaga ketas galaw sa atong katuwigan, mga kaibigan. Sa ato ang tide forecast today, no? May 9/10/2026. High tide, low tide, high tide, low tide, AM, PM. Uy, daog man ang AM, tulo ka AM, no? So, high tide siya. Kaya na siya na high tide 1:13 AM. 0.81 meters, 0.66 feet. Low tide siya 5:09 AM. 0.46 meters. 1.57 feet. Og high tide siya unya alas 11:58 AM, no? Modto high na 2.08 meters, 6.82 feet. Ibantay kay habog kayo gipangbutang narabagin ng water level sa ato ang mga mall dapit, no? Kung mo ang katikaran kay bali sa water level sa ato ang Agusan River, no? Abot nga nang gibutang nila na, no? Kay ang high tide ay nato taas kay mag-amping-amping malomos na deha pag abot sa alas 12, no? Kay laom sa alas 12, di pa ganim alas 12, no? So dili magpalaom ato ang mga mugbo deha, no? Sa atong mga karagatan to save lives. So low tide siya alas 7:38 AM, 0.46 meters, 1.51 feet.
So kana ang galaw sa atong katuigan, lago kita sa atong pag-asa diri. Temperature sa atong Metro Manila. Ang high nila, laluman sila dito. 33 degrees Celsius temperature, ang low 26 degrees Celsius temperature. Wala gyapon sa advisory, no? Sa weather kay balin ay advisory diri, pero lahi man na advisory warning man na, no? Nga di gamiton ang pag-asa. Sa mga kita sa itong na-serve updates sa NBS, naman sa ito ang NBS nga dool kayo sa Pilipinas sa ibabaw. So napagihapon siya. Low chance manghihapon in 24 hours. Ang nako na sa hangin nga 35 km per hour, 1,009. So yung big temporary pangalan sa NBS 98W. Low chance gihapon siya, no? Sa Atlantic Ocean wala man gihapon, no? Wala. So kana na atong the storm updates and the NBS. Baletang social kita. Ato na ato ang Botuan PIO dire. Kaya sila yung mga katikaran, no? Oh, dito ko na sa night market daghan tao, no? O na ilang mga kuandria magkakanta si Daryl Ong sa unya ni, no, kay festival closing may 19 man na siya, no? Napoy Lola Amor nga mga grupo man na, no? O niya Acoustic Angels. O na ako ng Acoustic Angels. So dito man na sa night market nilagi ko ano. Sa Balangayan. So serap kita sa atong Israel. Nag-live pa sa gabayan. Gabiing dako, ga-live siya. Okay. Konto mo sila, hapon pa mo sa ila, ha. Oh, good day ko, no, beautiful people sa Israel. So, travel vlog on sa iyang kondre, ah. Sa clipping sa dere, Tel Aviv. Nice day ko, no, sa Tel Aviv, Israel. Sa kanila, sa channel kita. Kaya na ba tayo na sa pagtuon, no? Duhara dito sa Pastor Elvin Salarda o si Pastor Tede Biang, no? Nya nightless ares nga growing in Jesus. Sa pangbata man ano ang growing in Jesus, eh. Sa ma'am ni paubos man gihapon eh, oh. Ma'am ni paubos. Tapos nakakita na sa bagtuan habing payit nila ni Pastor Elvin Salarda og ni Pastor Tede Biang, no? Ay naadriya si Kuan, oh. Si Ma'am
Sa Adra day si Ma'am Gemini, no? Si Ma'am Gemini dili asok katong ato ang speaker sa seminar sa Adra day ito siya. So kanala to ang balitang sosyal, no? Dili kita sa ato ang kadalanan kanalan or ahang mga kalambuan, no? Kay ato ang nakita dito sa ato ang gaisan, no? Mura sa gibalikan, no? Pero katong itong isa ramang nga portion ang nahuman ato. Karon gitiwas nila ang atong gaisa, no? Diri sa atbang na nga portion, no? So under na po diha ang ongoing sa ato ang kadalanan nga repair, no? Sa ato ang gaisa, no? Unya ang kalambuan nga ato ang makita diri sa ato agyod nga Gingona South Drive na plaster na gid na ilahang kanang kalsada diha, no? O niya 7-Eleven man day nang kuan diha building nga nakigdongan sa ato ang land bank, no? Nga sila mo'y nakauna. So nahuman na ang 7-Eleven diha dapit sa ato ang South Drive, no? Sa ato ang Montelia man na siya nga sakop, no? O niya nana po dayo siya ay kanang gasoline station diha. So okay na po na iyang kanang business diha, no? Kay nakaplaster ang ato ang 7-Eleven, no? Murag duha ka kuan na nga 7-Eleven diha. Duha ka floor, no? Second floor. Daghan kay 7-Eleven, napay 7-Eleven dito adapit sa padulong sa Capitol, napay 7-Eleven diri sa dapit sa plaza, na 7-Eleven diri dapit sa syudad lang ba? Diri dapit sa SJ, tapos na napay 7-Eleven diri dapit sa Montelia South Drive, no? Montelia South Drive. Sa pili lang wala si 11, no? O mao ng kalambuan pod sa ato ang dakbayan, no? Nga dili lang kadalanan kakanalan kundi ang kalambuan pod ato ang makita. Ato ang land bank nga gidevelop karon, no? Dapit sa ato ang police, sa ato ang katukaraan nga Embassy Hotel, land bank na siya. O hapit na pod siya na forma, no? Ang ato ang land bank diha. Napaspasan na nila katong yan hinay man niya kung paspas, no? Sa makita na nimo ang forma doon na siya, no? Pero kung gakalot-kalot pa gani di ba? Okay tayo layo-layo na, layo-layo pa sa ato ang gisuroyan ang Gaisano Mall. Apil na to na sa kalambuan, no? Ang Gaisano Mall basig na mangita og kanang duplication nga area saki dito man to siya sa kanang ground dapit, no? Karon to ana siya gibutang sa third floor ang ato ang duplication key dito na sa gigamit itong bagong nga building, no? Dito na sa dapit sa lighthouse nga area. Tapos ang lighthouse nga area to apo dito gibutang ang ilahang mga barato na dito pamaliton nga mga kuan, mga hardware nga mga supply, no? Sa household nga mga pang-supply kay bali sa imuhang ipalit, no? So barato dito ambot nganong barato ang ato ang Gaisano, no? So kana ang ato ang katikaran sa ato ang kadalanan kakanalan ug ato ang kalambuan, no? Sa ato ang dakbayan kay and connection and connect sa ato ang Balangay Festival nga celebration ato asyang na
taho ang kalambuan pagyud nato no nga ato ang nakita no. So humana diha kita sa ato ang kadalan kakanalan kalambuan sa ato ang dakbayan. Dere nakita sa dalan padolong sa Diyos ato ang hanayon no ato ang pagkatun-an. Welcome dayong kita sa ato ang second quarter this year 2026. Og ani anak kita sa ato ang #21 na nga weeks no over 52. Og ani akata sa ato ang lesson 8 having faith no ato ang pagatuan-an karon. Magatuon kita sa sares nga having faith og ang Tuesday faith is not appealing. Uy, is not appealing ko no. Kay ang faith is kunik. Sumpay no ang ato ang faith no. So magatuon kita tulo ka sabat kalog tulo ka personal God lives na i-linking nato diri kanya i-click no atong Spotify account natin madto na sa atong Spotify nga account na po YouTube natin i-click mo dito sa atong YouTube nga account nahihom para sa ato ang less. So welcome kita sa atong pagtuon diri sa May 19 Tuesday first part kita atong steward sigma devotional reading o opportunity kita Bible reading second read kita o atong pagbasahon sa second Timothy chapter 4. Umubo raman siya no, aduna siya verses nga 22 ka verses atang Timothy chapter 4 kang Apostol Pablo no. Malago kita sa second part sa atong desire of ages. Bago kita nga chapter karon atong pagabasahon chapter 65 na kata the temple cleanse again. Mo na ang title ug atong pagbasahon karon D8 589.1 to D 589.2. So ato na siyang gi-start karon sa May 19, nakanoted po niya sa karon sa ato ang May 19, no? So magbasa kita duha ka paragraph unya. Ato na in third part, ang devotional for all Jesus when celebrating His victory atong pagatunan. May 19 has recreation. O recreation, no? So mananghan ay sa itong devotional for second ug third nato nga part mga sabat ko lang kita atong fourth, fifth ug sixth nato nga part. Sa lago kita sa itong quarter ang end verse, sabat ka sa itong mga senior duty sa itong mga professional. Sa kanang quarter natin ito yung growing in our relationship with God. Lesson 8 na ito nga sa respect like Wi-Fi. O atong pagabasahon sa ato ang Tuesday, May 19, faith and feelings. O maura nagpunto sa ato ang mahamtong title regi usab no. Kay ang sa ato ang hamtong katumang faith is not appealing. O ya diri kay feeling, faith and feeling na if no. So basahan sa kanto isa ka paragraph diha tapos dito na to na sumpayon sa atong mahamtong.
Pepart dayon kata. Sabat call sa atong mga junior youth nga marag mahamto atong second quarter nga team SS Survival Stories of Lesson 8 na ito nga series. Apart, not apart. Imamaming is feeling, is not a feeling. Heart to the heart. Hello? So ato ang pagabasahon sa Tuesday, Galatians 6:2. Kana ra no, tapos samtong dayon kita. Sabat ka sa atong mahamto atong second quarter nga team growing in a relationship with God lesson 8 na kasi having faith. So mana no. Tapos ato ang pagatuan sa Tuesday 19 faith is not appealing. So kana natong mahanay kana natong mapaghanay pagtuon gihatod kanato sa atong lubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 at small group sa youth ng Power of 70 TMI to members involvement, personal ministry, Kaspid, daily uwang lam. Like to missionary and preacher, gi-prepared kinis ng magkaiman ng kabisayt ng kagrupuhan. Ato pasalamat ng magahamay Diyos nga niya tagsingin ng patagtag pamalandog sa iyang mga pulo may kahumatukalan, bread of life, living water, source of life, the God, love and justice. No, uniting heaven and earth. Tapos atong pag-growing in our relationship with God. So ato kayo dahil ko no himayaon ang buhing Diyos pinagi sa pasalamat. Susunod na ng uban, no? Anda man na natong mga lesson o mga devotional. Magkapagkama sakit nga prayer, saning nga prayer, sisa nga prayer, prayerful. O ato ang pag-connect, no? Pag-sumpay. Nga ipol sa atong hands, ipol ang atong mga TL kung makampok kita sa ato ang mga secret nga mga closet nga mga rooms sa mga lugar, no? So mag-ampok kita sa ato ang pagsugod. Mampok kita amahan nga langit nun amo ano usab ikaw nga gidayeg ang imo hangalan, gibalaan ang imong ngalan ug ang imong gingharian sa kanunay kami nagahandom amahan ang imong pagbulutan kabubuton matuman kini sa kanunay amahan ug nagaampo kami sa kalanon sa mga providence sa pag-provide mo kanamo amahan amo agilauman kanunay nga ikaw mag-provide sa kalanon sa matag adlaw, physical, spiritual, wisdom and knowledge nga amo kikinahanglan samtang kami makipagsapalaran sa kalibutan amahan. Pasaylo kami sa masala na himo sa pulong sabot ug sa nahuna kami usab makapasaylo sa nakasala kanamo. Nagaampo kami amahan ining among pagatunan sa Tuesday 19 pet is not feeling. Gihan mo kami ni ini amahan nga matinaw kami ni ini maklaro kami sa amo ang pagtuo diha kanimo nga dili pinaagi sa feeling. Sabangan mo kami ni ini amahan nga mo kining masabtan sa tataw sa tinaw gayud. Og nagaampo kami sa kanunay sama sa kalanon amo gikinahanglan ng proteksyon sa matag adlaw nga mapatnan ang kaayuhan sa kalawasan, kaayuhan sa pagpamuyo og ang kalig-unan sa mga pagsulay nga amo ang pagasagubangon amahan. Kami nagalaom gayud nga ikaw magapaigo kanamo nga ipahilayo kami sang matang sa kadautan kay lauman namo nga ikaw magatubag sa pag-ampo nga kanemo lamang ang himaya ug ang gahum-himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Bueno, wala ko kita sa ato ang first part kay Bible reading na ba kita karon pagyapon sa atong second read nga Apostol Pablo na kini no sa atong 2 Timothy 4 ato ang pagbasahon.
So ito yung endo diri sa ato ang naiga thumbs up. Atong mga basahon sa atubangan sa Diyos og ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi og sa mga patay og pinaagi sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Ako magatugon kanimo niini uy kang apostol Timoteo mali no. Wali ang pulong may kahigayonan kawala. Uy, mao man itong team no. Sa ato ang Marton lesson. Magmadasegon ka niini himua ang pagpamadlong, ang pagsaway ug ang pagpanambag. Diha sa tamang pagkamapailobon og pagpanudlo. Mao ning kagahom gihatag kang Timoteo no. Nga naagyoy pagkontra una, pagpamadlong, pagsaway no, unya ang pagkaangay-angay, pagpanambag, di ba? Ang pagpanambag dili na siya nga naay side nga portion ng imuhang dapigan kay gatambag naman ka no. Pero kining pagpamadlong o pagsaway imuha gitong kasaway to ang dautan nga side no. Pero kung aduna na siya ipagtambag, wala na kay dapigan no nga kanang mahinlo pa ka sa iyang atubangan no, kay ang ato ako nung pagkamatarong sa Maramasdrapo no. So na ipagpanambag og sa tomang pagkamapailobon sa pagpanudlo o naamay kinalasa riya no nga pagpanudlo no. Sumao na ang gihatag nga tahas kang Timoteo no. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulon-an hinua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mapangibog. Sila nagapaalerong og mga magtutudlo nga maghapuhap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dulonggan. Ng ilang madulonggan, ilang ilinge gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tinumtomo nga mga sugilanon. Apan sa imong bahin, bato na kanonay ang pagkamalinaon sunahuna. Antos ang kasakatan buhata ang imong katungdanan. Engon nga ebanghelista umao dito ang sumot na no nga magbadlong, magsaway, magtambag, magtudlo no. Ebanghelista tumana ang imong buluhaton. Engon nga menestro o napag-iyahang ngalan no. Nga di lang magtutudlo kundi menestro no. Kay ako karon igaola na. Engon nga halad ang panahon sa akong pagyeka nahiabot na. Gibogno ko ang akong mayong pakigbogno ay natapos ko na ang pagdalagan sa lomba. Gekabantayan ko ang pagtuo sukad karon adonay katagana lang kanako nga porong-porong sa pagkamatarong. Nga ni adto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom og dili lamang kanako ra kundi usab sa tanang nahigugma sa iyang pagpadayag. Paningkamot iyang pag-ari kanako sa madali. So naaday na siya no sa madali no. Kay ako gabiyaan ni Demas tungod sa iyang gugma nining kalibutan karon. Og miadto sa Tesalonica, sa Crescente miadto ngadto sa Galacia. Og si Teto nga Dalmacia. Sa lakas na lamang ang ania uban kadako. Kuha si Marcos agdadaan siya diri uban kanimo. Kay siya kapaslan pag-ayo sa pag-alagad kadako.
Sa tikeko akong gisogo. Nganha sa Epeso, inig-ari nimo. Dada ang kopo nga akong gibilin kang karpo. Dito sa Kita aling ko po. Lalugo ko po. Og ang mga basahon. Unay basahon. Usab. Og labaw sa tanang mga sinulat. Si Alejandro ang manalsal sa pagtumbaga. Makahimo ka na kong dakong kadaot. Panimaslan rasya sa Ginoo tungod sa iyang nabuhat. Uy, naku ni panimaslan diya, no? Sa iyang Ginoo. Ikaw osab kinahanglan magalikay kaniya. Kay helabihan gayod ang iyang pagsapak sa atong mapulong. Ang akong unang pagatobang sokmanan. Walay asa nga milaban kanako ang tanan, mitalekod kanako dili. Unta kini himuon nga sombong batok kanila. Apan ang Ginoo mi barog, tupad kanako. Iyang gilaygon aron pinaagi kanako ang pulong igaslangyaw. Sa ingpit ug ang tanang mahintel managpakadungog niini. Basa gilawas kog ekan sa baba sa leon. Uy naapugday na kang Pablo nga giluwas mo sa baba sa leon, abi natug si Daniel ra. Ang Ginoo nagapalingkawas kanako gikan sa tanang makadaot. Og naglawas kanako alang sa iyang langit ngonggeng harian. Kaniyang himaya hangtod sa kantoran. Amen. Uy, na-apply mo ginang ampo diha nga gitudo sa Ginoo. Ipangawasta ako kang preska o kang akela. Sa panamalay ni Onesipiro. Si Erasto nagpabelen sa Corinto. Si Tropino gibelen ko nga masaketon sa Mileto. Paring kamote ang pag-ari dire sa dili pa ang tingtognaw. Saya bolo nang umas na kanemo. Maingon man si Prudenti ag si Leno ag si Claudia ag ang tanang kaigsunan. Ang Ginoo magauban sa mga espiritu, ang grasya magauban kanenyo o si kan Timothy. Chapter 4 verse 1 to 22 ato ang gibasa, no, ang mensahe kang Timoteo ni Apostol Pablo. So, manakita di sa atong first part sa atong opportunity nga Bible reading sa first read. Sunod ang ato ng pag-emphasize na po, no, sa ato ang gibasa sa English atong balikon kibali, no, ang what are you living for? O malago kita sa ato ang second part, ato ang YouTube channel sa atong Desire of Ages, no, chapter 65 braba kini o basaon nato ni ang duha ka paragraph sa chapter 65, the temple cleanse against. The temple cleanse again. Uy, daghan man siya chapter based din ay Matthew, Mark, no? At the beginning of his ministry, Christ had driven from the temple those who defiled it by their unholy traffic. And his stern and godlike demeanor, and struck terror on the hearts of the shaming creatures. At close of his mission, they came again to the temple and found it still discredited as before. The condition of things was even worse than before. The outer court of the temple was like a vast cattle yard, where the cries of the animals and the sharp shrieking of Cohen was mingled the sound of angry altercation between traffic
curse. And among them were heard the voices of men, sacred office, and dignitaries of the temple, were themselves engaged in buying and selling an exchange of money. Completely were they controlled by the greed of gain, that in the sight of God they were no better than thieves. Little did the priests and rulers realize the solemnity of the work which has therein to perform at very Passover and feast. The tabernacles, thousands of animals were slain, and their blood was caught by the priests and poured upon the altar. Josephus has become familiar with the offering of blood, and had almost lost sight on the fact that it was sin which made necessary all the shedding of the blood of beasts. Did not discern that it prefigure the blood of God's dear Son, as to be shed for the life of the world, and by the offering of sacrifices men were be directed to the crucified Redeemer. Oh man, kita diha lagu kita third part. Atong devotional for all Jesus wins, celebrating his victory May 19, his recreation. Balik ko nato ng kaitik balik, no? Revelation 22:2, on either side of the river was a tree of life, bearing 12 blind of fruits, yielding at fruits every month, and the leaves of the tree were for and the healing of the nation. Pwede nyo gamiton inyong mga box diha, no? Sa ato ang mga kapamalandong. So ato na yung basahan na iyang pagsugod o iyang pagpadayon. Have you ever received much more than you expected? I was the middle of a long international trip when, having finished a speaking engagement, I had to stay a few extra days in a hotel to work on a project before heading to the next country. My host graciously paid for the additional nights. Wondering where I would be eating during the few extra days, I went to reception desk. But when I was notified that my host had prepared for all of my daily meals at the restaurant, wow! I was pleasantly surprised and so grateful. Okay, baitan ko na siya, no? Sobrang kitag basa, we can even start to grasp what await us in eternity. Even our best imagination fails as it comes to God's heavenly surprise by his children. The last book of the Bible ends with the sense of redeemed humanity. Return to the tree of life. We have come full circle, and God has recreated the earth. The tree that God planted in the beginning in paradise is back. Redeemers of promised paradise to the criminal on the cross. Basta sa 23:43. Well, there we are standing by the tree of life. John utters the seventh, the last beatitudes in the book. Blessed are those who wash their robes, so they may have the right to the tree of life, and may enter the gates into the city.
Mabasa na sa Revelation 22:14, the expression of the washing the robes was already been explained in Revelation. They have washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. Sa verse 14 po, sa Revelation 7. The blessed one have the right to the tree of life, a symbol of immortality, because they have washed their robes and the blood of the Lamb. Accepting the ransom, they paid the tree of life, and the New Jerusalem symbolized the eternal life, free of death and suffering. Once again, human beings would share in the gift of eternal life, and Adam's employed before sin entered the world. All was lost through Adam is how regained through Christ. Praise the Lord, be encouraged. Jesus has purchased a suffering free eternal reality for us. So mao ka na ang atong devotional for all Jesus wins. Marargo na lang kita sa ato ang mga sabat kol no kay man kita sa atong devotional per second og third nato nga part, mga sabat kol kita atong fourth, fifth ug sixth nato nga part. Part lang kita sa ato ang in-bird sabat kol sa senior youth kada sa atong professional second quarter nato nga team. Growing in relationship with God, lesson 8, faith like wifi ko no. Ang ipabasa diri faith and feelings so, sa atong Tuesday night 10 interpret nga portion basahon nato na yung isa ka paragraph diri. So nagkanayan diri some people might think they don't have faith because don't feel close to God, or they aren't the kind of Christian that think that they should be. However, faith is about believing and trusting God, not only in the good times but in darkness or in the storm, or even when you can fully understand what is going on in your life. Umanang ko sa paragraph atong tiwason dito sa mga hamtong no. Largo kita sa pre-part na lang kita. Sabat ko sa atong junior youth nga brag mahatong second quarter nato kay is ang Survivor Story season 8 nato nga series apart not part no, apart not part. So ang ipabasa diri Galatians 6:2 no. So ato ang basaw ng Tuesday no. May babasa Galatians 6. Yeah, verse 2. So ato na siyang basahan sa KJV no. Second James version, bear ye one another burdens and so fulfill the law of Christ. Amam din nga punto no. Yeah. Other burdens pati pagid fulfill sa law of Christ. Read from the quote of Flashlight section this week lesson. In times of trouble and difficulties, our faith in God can sometimes falter. During those times, we need a trust group of people who will have faith God on our behalf and use that faith to pull us through
those tough times. One step your class or small group can take the week to fulfill sa Galatians 6 no nga other burdens. So ito mga ka-corner mo tawag na ito pang mga ka-connect ka-connect no. Sama na kita sa ato ang debosyo, sabat ko sa ato ang mahamtong. Bago kita sa 6th part, last nga ugna na kita, sabat ko na sa ato ang mga junior youth maghamtong man to, karon mga hamtong na yun. Pero at this juncture, ay pag kita naka 1 hour no, sumubo na kita karon kay nakakasalasalog na 1 hour na. So basig nakalatagaw na diya sa yung tigpamahaw, makapamahaw ato ang padudto makadudto po sa panay hapon, makapani hapon ako sa iyo, panay gabi pa sa City 8 ng BGS katulog gatasing kape yung watering comfort. Aw padayon mo diya sa inyong hangkalan o no kay ato pa ring tiwason ning last na to nga hugna karon. Ato ang 6th part sa sa atong mahanto si atong second quarter nga team. Growing in a relationship with God. Og lesson 8 na ito nga sila having faith. Og ato ang pagabasahon diri ang Tuesday May 9-10 faith is not failing. Og gamit atong mga lesson di ba brother og kabanan atong mga lesson makabro. Gamit atong browser mga kabro. Browse sabat ko lang bitik.iu/in para sa English. I-click na itong image na to nga growing in a relationship with God. Tapos i-click dahil ng ato ang lesson 8 no ang having faith. Tapos i-click atong Tuesday no i-mobile view na mag-aba na punta makita na po natin nagbayang mag-ilaw nga kamot kibutang siyang dughan no. So welcome kita mo tutuan sa pulaw sa Diyos dahil ka maglaong kabalanog ready na friend bangga sa Diyos sa patunan sa Diyos dahil 19 Faith is not feeling. O ato kining klarohon nga nung inana no. Faith is not failing. So ito ba sa ng insight? Just say that if you have faith as small as mustard seed, igisgutan naman lagi nila ni Pastor Tilibaang, you move mountains. O sa Matthew 7:10-20 NKJV nga version, and just said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove thence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. O grabe gina nga padasig sa Ginoo no kung unsa ang faith mustard seed, gamay na siya no pero ga equivalent gihapon siya dako kay kana nga liso pagtuboan na no dako man na siya nga kahoy no ang mustard seed no. So murag kon siya ba kanang nakay pagtuo nga bising gamay lang no pero mapadako ni mo siya no. Mao to nga bisan pa kuno ang bukid no nga imong ipabalhin, and say unto this mountain, remove thence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible. Namahinon siya it shall remove pero wala siya gingunda nga it shall remove quickly. Ano? Mo na nga may mga kausaban no nga kung gusto ka nga
magampo. Kaya ilan mo itong illustration nga, tagna ko palagi. Wala ginabalik. Hello? Kaya wag ito siya niyag ampo nga. Kala bukid ako lago, kuhaula ko ng bukid ha. Ako ampo sa Ginoo. Kaya pag mata niya sa gabi pag mata niya sa buntag, wala lagi, tagna ko pa no. Wala man sa siya diha na tubag nga, mahimo gidayon no. O niya, napapuna siya sa ihapag yung kabubuton matuman no nga ma-remove ang mountain. Wala man gid na siya sa kanang Bibles nato nga mga story. Wala man gid na hitabo nga naay na remove nga mountain diha no. Katuhinon kang Elijah ba to no nga ang mountain gihimong kasundaluhan nga pigyora nga formation. O mao to ang nakaya sa Ginoo no. Pero napo na siya mga kuano no sa labtonon nga mga teksto ni ana no. Kay dili man na siya ang mountain ang ma-remove no, ang tao pud ma-remove pareha daghan man na no. Sila Abraham nga gikan sa ilahang gipuy-an ni balhin sila no. Di ba? So ato po na siyang na kuano. So na ito iyang emphasize dire. If you ever seen a mustard seed, you know how tiny it is. It having faith, this small can affect such huge change. Faith must therefore be very important and must be also powerful and strong enough to something superhuman. However, just a mustard seed can grow into a large tree. Katong mabasa sa Matthew 13:31-32, another parable put forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed it his bed, which indeed in the place of the seed, but when it is grown, it is greatest among herbs, and become trees, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Umauto no, ang kingdom of heaven is like a mustard seed. Our faith should grow and not remain static. And then we need a measure of faith in order to have a relationship with God in the first place. Na ako na relationship no, ma-measure. Sa Romans 12:3, mabasa dire, for I see through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think himself more highly than he ought to think enough, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Mo tong tambag diha no, nga dili magkunauna nga siya ilabaw no. What does Ephesians 2:8 tell us about the role of faith? As being saved, why can't a person justify say I don't have faith because God hasn't given me any? Basa natin Ephesians. Ephesians 2:8 sa KJV version. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Gift of God ko no. Naluwas kita, pinagi sa pagtuo o grace of God no, dili sa to ang mga kahimuan no. We must first understand that the faith is not material thing. It is human response prompted by the Holy Spirit. God is gracious initiator who through the Holy Spirit draws us to Him when we allow Him to do so. Sa Jeremiah 31:3, the Lord hath appeared unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. Loving kindness, no? I say by grace
Through faith which is respond to God's grace given to us through Jesus' death. We are saved because we believe God as a result of His grace. This lies at the heart of having a relationship with Him. Next, when we must remember that faith is not feeling, o nara ang topic, remember natin nga ang faith dili feeling. Many do not exercise the faith which is their privilege and duty to exercise often, waiting for the feeling which faith alone can bring. Feeling is not faith. O nara, ang feeling dili siya faith, no? Faith is our to exercise but joyful feeling and blessing our gods to give. Gibangit Ellen G. White, no, sa early writings. Some people might feel true they don't have faith because they don't feel close to God, are not what there should to be a Christian. But faith is not believing and trusting God not only in the good times but in darkness or in a storm, even when we can't fully understand what is going in your life. O mauna ang faith, no, nga di lang sa good times, isang pag mga masakit nga panahon, no. Feeling should never dominate our religious experiences and our relationship with God. O dili, no, ang feelings, no. It's precisely when we think we're distant from God that we need to exercise our faith and call on Him, as did the Father in Mark 9:24. On example diri. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help down mine unbelief. O mao na, no, nga kulang atong believe o ato ang padugangan sa Ginoo, no, nga fully believe kita sa Ginoo, no, di lang ato ang kaugalingon tanan, no. So na ay conclusion question diri nga daghan pa yung mga teksto. Look up the following Bible verses claim them that an act of faith strengthen your relationship with God today. O naa sa Revelation 12:1-2, mga tagas malagi ni. Sa KJV version, wherefore, seeing we also compass about with a great cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which that easily bears us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Of our joy was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand on the throne of God. Sa 2 Chronicles 15:7, be strong therefore, and let not your hand be weak, for your work shall be rewarded or rewarded, no? Og sa Yok 7:30, and I said to the woman, thy faith had saved thee, go in peace. O mao na, no? So na ay paragraph the last, speak them out loud as part of your prayer to God. Oy, ampo ko no, kato ang panglas nato nga ato ang gibasa, no, nga thy faith had saved thee, go in peace, no, katong sa usa ka babae. So ang kang Pablo sa Romans 3:23-26, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ, in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood,
to declare His righteousness for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. To declare, I see this time His righteousness that He might be just, and to testify of Him which believeth in Jesus. Sumauto-ato ang ikuano. Ampo, speak them out loud as part of prayer to God. Sumauna ang ato ang last nga praise nga itong gibasa. Pero ito si Pongon ato ano, faith is not feeling, no? Kay ato ano ito andito as Matthew, no? Nga 17:19 nga kung ang imong pagtuo na ako no kay pagtuo sa masaliso sa mustard seed, no? O kung mag-ampo ka bisan pa kuno kadto ang bukid mabalhin, no? Pero kay dili man siya feelings, no? Pag example na to sa Ginoo, no? Nga meron ka nga tagna ko pa lagi di lagi mawalhin la. Og ang padasig sa Ephesians nato, to it for by grace we save, no? Through faith and not for ourselves. Oh, dili sa atong kagalingon, no? Og naay pa remember sa atong must remember that faith is not feeling. Many do not exercise the faith which is their privilege, duty to exercise, even waiting that feeling with faith. Faith alone can bring feeling. It's not faith. Faith is our exercise of joyful feeling. Uy, kuya po, no? Nga faith, joyful feeling, no? And the blessing of God, no? So, bukat yun ang faith kay sa feelings, no? Kay ang feelings, dili sa faith, no? Kay, kung feelings ang nagdaog mo, gamay man ang kanang faith, no? Mao to nga ang faith mo'y mapadulong hinuon siya sa feelings, no? Faith alone can bring feeling, no? O ang feeling is not faith, no? Kay faith is our exercise, pero padulong siya sa joyful and blessing, no? O gipasabot diri feeling should never dominate our religious experience, our relationship with God, and precisely even we think we distant from God, that we need to exercise our faith call on Him. Mato, no? Nga, manawag kita sa Ginoo, no? Dili ang ato ang feelings ang nadaog labi na sa religious matters, no? Kay basal-basulon mo ang Ginoo kung feelings ang gadaog, no? Pero kung faith ang nagdaog, bisan pagkasakit ko, no, nga nangi mong faith mo padulong dito sa feelings nga mo kabot or mo sumpay dito sa blessing our God to give, no, ang faith nimo. So diha na kita natapos sa ato ang pagpamalandong. Magampo na kamo, no, sikit nga prayer nga prayer. Prayer pool o katong i-fold ang inyong hands. I-fold ang inyong mga knees, no? So dili siya feelings, no, ang pagsugot nimo niya na kun dili pinaagi sa faith. Kay kung feelings sa imong pagsugot niya na magbagot-bot man ka, no? Pero kung faith ang imong pagsugot nga mo-connect ka, mosumpay ka sa Ginoo sa pag-ampo sa buhaton nimo nga mapatnan ang feelings nga padulong sa blessing sa Ginoo, no? So magampo kita sa ato ang pagtapos. Amahan nga langit non daigon ang imong ngalan sa walay katapusan. Magahari ang imong gingharian kanunay sa amo ang mga panumduman, Amahan. Og ang imong kabubuton, pagabuhaton, pagatumanon, gayud kini, Amahan.
O nagaampo kami sa kalanon nga among nakaon karon ining espiritual. Ang peak is not a feeling nga ikaw nagagiya ka namo amahan nga dili feelings ang pit, apan ang pit mahimo siya nga feelings into blessings from God. Hinaot nga magapadayon kayo ang among pit amahan nga mahimo kini nga panalangin diha kanimo. Busa sa kalanon nga among nakaon karon hinaot nga mabusog mo kami sa among espiritual. Og sa kalanon usab nga physical amo ang pagkakanon, ikaw usab magabusog padagaya og maga-provide kanamo sa matag adlaw amahan. O pasaylo kami sumasala, kami usab makasala kanimo o makapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Basta hinduy kami amahan, limpyuhi among kasalanan diha sa imuhang dugko sa grasya nga mao'y nagtubos sa imong pagluwas kanamo dito sa krus. Basta laoman namo ang mga kaayuhan nga ikaw maghatag sa proteksyon kanamo amahan nga maiway kami sang matang sa katalagman kay imo gayod ang kingharian ug ang kahumhimaya hangtod sa kangturan. Amen. Bueno, ato benediction, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, you above the gods of gods and the lords of lords and the kings of kings, to God all be the glory and God bless us all. Daghang salamat usab sa inyong pagmahina pagsirin tulumanon pagmalandog sa iyang pulong taga-dapat taga-bi mao kini inyong Bible study na study of the word smart and lesson karon. Communion bigad ay bigas sa oktalo di lesson grade part sa atong textual ug sa atong presentation lively hour review the week review of the week. Review of the last year dili kita alayon sa ato ang preparation kita sa week karon no. Kay ani kita sa second to the last nga week no og sa Tuesday nato nga 9 PM ang ato ang sa charter day sa ato ang dakbayan kun dili Balangay Festival nga culmination no. So nagasugod pa na dito para gina sa pagsugod sa ato ang Mayo no, ang culmination sa ato ang Balangay Festival nga celebration na proclamation si ano sa non-working holidays. So dili ka na pista sa ato ang mga santo no, kaysa Balangay boat gani na siya no. So napakita sa RS kang ma'am ning paubos ka no, growing NCSA susubaybayan na sa atong mga kabataan diha no, kabataan ay gabi-gabi o ganiya kita sa pag-ampo sa ato ang kayang kuan baya sa na kuno kay decision aduna kay 10 days of prayer no. So mahimo ni nga naapoy 10 days of prayer ang ato ang pagsabak no sa ato ang camp, friendship camp no. Dili lang kay maga advertise ta nga nagkahaduol na nga 5 days na lang, 4 days na lang, pero iyan po ninyo no ang inyong desisyon sa pagmugna sa ato ang pag-connect, pagkabot, pagsumpay sa ato ang event Kibalino sa Friendship Camp nining 2026. I-appeal ninyo sa mga pag-ampo. Suguban pa nga mga ato ang mga evangelistic efforts kay madunganan po na no, na po'y masumpay anak sa ato ang children para sa nga crusade. So hantad na usab sunod di kayo ng Diyos mga balangin kayo madaslan dalagon ang Diyos.